Alright, magsugod kita sa ato ang pagtuon. Sugod na ta. Are you ready? Moabot na si Kuya karon. So let us prepare sa atong kagalingon sa atong pagtuon, and this is Sunday, 4th Sunday of the month. Kaupat na Sunday sa semana, sa buwan. 5 ka semana ron, 5 ka Sunday ron. Nga April 22. Okay? So let us prepare sa atong kagalingon, and believer priest, we can we have the privacy sa atong kaugalingon nga priesthood. If necessary, you confess your sin, check yourself, and if necessary, you confess your sin, and you will receive forgiveness and cleansing, no? And thereby ang imuhang interest sa pagtuon sa pulong sa Dios, mamahimong garantiya nga mahisama ka sa atong Ginoong Kristo, no? Kanang duha ka butang. And ug dungag pa nga mga reminders after ni ana, no? So we will go now sa ato ang silent prayer, and adto ta sa ato ang mga reminders after ni ana. Let's pray. Gracious Heavenly Father, we thank you for this opportunity once again, and this is Sunday morning, and we would like to consider, Father, that although it's not really on Sunday only nga pwede kami amahan magtigom, but we consider Sunday as part of our study nga amo ang pagkabuhaton naman sa amo ang padayon nga pagtubo sa amo ang spiritual nga kinabuhi. And we realize, Father, that there are so many skeptics sa palibot nga nagaingon we should not worship on Sunday. I understand, Father, sa ilang ginaistorya, and in fact, the concept otherwise, or ang ilaha pang mga contention is wrong already, because we in the church age nining panahon sa iglesia amahan, wala nimo gi-consider nga Sunday lamang kami pwede mag-worship kanimo. In fact, imong gibutang diha sa imong pulong, based upon interpretation correctly, that as we would like to worship you any time of the day, any moment sa among kinabuhi, wala naga-consider amahan ug adlaw. We can use any opportunity, Father, to worship you, and the only requirement niyan ang worshiping diha kanimo is that when we are clean before you. Now, number one, we should be alive. Ingon nimo diha sa imong pulong, Romans chapter 12 verse 1 nga ingon ni Apostle Paul, ginaawhag ko kamo mga kaigsuonan diha sa kaluoy sa aton Dios nga ipresentar ninyo ang inyong mga kaugalingon, isip, buhi nga halad. Okay? And of course, Father, as long as buhi pa mi, pwede na mo matugyan ang mong kaugalingon kanimo nga buhi. Apan sa unsang pamaagi ug asa dapit sa among pagkatao, pwede na mo matugyan ang mong kinabuhi. We understand that Romans chapter 6 verse 13 nagaingon, no, verse 11 nagaingon nga sama sa giingon sa atong Dios, among i-consider among kaugalingon nga patay na gayo diha sa karang pagkatao. Apan ang bagong pagkatao buhi diha sa atong Dios, diha ka sa atong Dios, or ngadto sa atong Dios diha kang Hesukristo. Busang verse 13 nagaingon ikaw nga dili na namo angay padayon sa pagpresentar ang kaugalingon ngadto sa mga buluhaton sa pagkadaotan, o amo itugyan ang kaugalingon diha kanimo amahan dinha sa bagong pagkatao. So busa amahan nagingon ikaw nga itugyan namo mong kaugalingon asa dapit amahan, amo kini itugyan dinha sa bagong pagkatao. Ang among newman amahan mo'y magtugyan ining kaugalingon dinha kanimo, buhi nga halad. O nagingon siya diha sa the same verse, Romans chapter 12 verse 1, nagingon siya balaan, no? And we understand, Father, that the word holiness, as you describe holiness diha sa imong pulong, that we should be clean 100%, dili sa among porma, dili sa among itsura, apan 100% clean before you if there are no sins unconfessed, o
kung doon naman amahan amo kining i-confess da kanimo ug mahimo kaming malimpyuhan. Ug tungod niya na usab amahan, pwede kami maka-worship kanimo in spirit and in truth. Tungod kay madawat na nimo kining among offering as a sign of acceptable worship diya kanimo. Busa amahan karon kabuntagon as we worship you, amo usab amahan nga pagkapiestahan na imong pulong hilabi na ang padayon namong understanding regarding sa Operation Cry, what is life really all about, o unsa man ang resulta niini amahan. So busa amahan gituloy kami karon pinagi sa balaan nga espiritu, libre siya nga mag-confirm kanamo in Christ's name. Amen. So reminders, kano sa ba? April, May na, no? Sunod gahuman sa sunod semana sa April 29 magsugod na ta og prepare sa tuang May 26. Okay? May 26 ang ato ang anniversary. No? And dito na to na siya i-held sa Bagong Bayan. Sa Bagong Bayan, May 26. Okay? So nade siya iyang schedule. And ang preparation, well, di man gyud siguro lisod kay ang preparation tungod kay pila ra ta kabuok, no? However, we will be inviting people nga wala pa nato nakauban for, no? And I believe most of them naara diha pud sa atong palibot. And then ato ang sa tawag ini. Kung di gyud makaya og buhat og upat ka poste, isa ka poste, no? Unya bukharan og dako kay trapal, sulbad na, no? Unya mga unta una-una sa pulong sa Dios, nya mga unta sa mga pagkaon, no? Agig pasalamat sa atong Dios niana. Okay? So just invite people, no? Inform nato sila that there will be salo-salo during the time, but they have to come earlier. Okay? They have to come earlier. So we will start during the time. Magsugod kita from 8 o'clock down to 11 o'clock. And from 11 o'clock to 12 o'clock, preparation para sa pagkaon. Antod kano sa sila mahuman o mawa na yung mga tao. No? So, para di po kayo gutom, alas 12 na, kutoy na kaintiyan. So we will start at 8. Kung gutom na kayo. So pag human sa alas 11, prepare lagi. Pag human sa alas 11, prepare alas 12, alas 11:30 kao na, no? Para di po sila malain lang, lain na kailang pamati, no? Wala na, no? Nagadaw na nagkanusa pa maning kuan. So yeah, we will start at 8 o'clock and we will talk about important doctrines before we go sa ato ang kana bang primary doctrines nga pwede nila may balaan. And we will take a break and we will start sa atong anniversary service from 9 to 11, no? History, we will be talking about history regarding asa ta gikan unsa atong kuan, and then no? Kaya siguro nimo kisa may mag-history ikaw mag-history. Okay? Just talk about unsa nahitabo sa ato naabot ta dire, who we are before, unsa na siya karon, mga na lang mabutang. No, dito ta sa Bagong Bayan. No, mag-invite ta sila, pwede sila maato dito. Mag-invite ta. Paul, alas 9 pa ta Paul, magduwa Paul. Okay, so muna siya ang situation. No? So mura naman kag nag-story ana. Telling them unsa gyud purpose, no? And istorya pod sila regarding Bagong Bayan ug unsay vision nato dinha sa Bagong Bayan. Unsay atong nakit-an sa Bagong Bayan. Okay. Ikaw mag-history. Alright, so adi magay na dugay, no? 15 minutes dako na kaya na siya nga time just to tell the story, no? And
So muna siyang pwede mahitabo. Sa first hour, we'll be accepting question and answers if they have questions, if they have if they have questions regarding things sa maniana, no? Basta that would be burabag welcome time sa mga tao nga nag-appeal and talk about regarding sa mga butang, no? Na magsugod ta mag sa 26 ang ato ang anniversary sa May, no? So muna siya may tabo sa ato anniversary, no? 8 to 11 mura na atong time. 8, 9, 10, 11 3 hours. Okay. Di kaya siguro kapoy para sila because at first hour di man sila uneasy, no? Bangko, how about bangko? Lingkod sila diha kung sa inaa diha, no? Pwede pa na to madali to for the moment anang adlaw. Alright, so muna siya nga to ang mahimong taga na itong sandiganan po para komportable sila. Okay, so muna siya ang time. So si Eunice siguro niya na nga time doon ay layo na gito noon, no? Pero pwede ba siguro? Naki special number siguro mukanta ka or musayaw ba ka sabay mo ang buhaton. Okay, enter and bahala ka kung sa imong buhaton, no? And siguro silang Ryan na po sila lang kuan niya na, but most on kana siya mga options na siya, no? We will be presenting word of God. Mo gina siya ang number 1 nga purpose. Kana mga ingonana nga mga butang kuan lang na siya, extra na lang na siya. Okay. Let's continue. So muna sa ato ang anniversary, ato ang plans anniversary. Wala ko kahibalo kung after natin dula. Wala ko kahibaw kung unsay schedule sa Greek class ni Sir Darrell. But kung mahitabo man na siya at June, na natay kauban diri, pwede ko mo-appeal 3 weeks sa man na siya na pod. Pero kung dili man, then it's okay. Na yung mga books nga pwede na ko magamit for that. Okay, so adto ta sa to ang another announcement and reminder, no, that Grace Oriented Doctrinal Studies Church is already almost 3 years, no? 3 years na karong May 29. And ang ihang incubation period sumala pa sa uban kanabang ihang time nga stay sa siya kuan sa palibot. I consider it 5 years, no? Ang 5 years nga stay nimo sa usa ka lugar is enough to consider unsa gyud ang area, kinsa ang klase sa mga tao nga nanginahanglan or unsa ang klase ng mga tao nga naa ka. And doon na ba kay understanding sa ilang mga kinabuhi. Dako kay sa nga opportunity nga masabtan gyud nimo og kinsa sila, unsa ilang mga background sa kinabuhi, farmers, fishermen, unsang klase nga mga kinabuhi na sila, aron nga ma-relate gyud nimo ang pulong sa Dios sa ilang kinabuhi. Okay, doon ay celebration. Okay. And we will start here 2012 para niya na. Okay, starting ana nga adlaw, no? May 26, we will have an hour of Bible study or Bible class, or gitawag nato na siya kung tawagon sa uban simba, no? In the afternoon dito sa Bagong Bayan kanang itindog diha nga isa ka poste ug dunay sa tawag niya na dunay trapal nga ipatong sa babaw, diha na siya. Okay?
And mo na siya ang lugar nga magtigom ta. Okay? Kung sa mga interesado nga mo ana diha during the time ug motuon ug moapil, then that should be it. Okay? Every Sunday afternoon dito. Magsugod siya from 4 to 5 o'clock. 4 sa hapon hangtod sa alas 5 sa hapon. No. Sunday lang. Every Sunday. Dito. Doon nagyapoy klase diri kay wa pa man ta internet dito. Pag doon na internet dito din sabay na sa tanan. Okay, ma-set up na nato dito pero sa karon wala pa. So gamiton sa nato ang opportunity nga 1 hour nga makauban nato sila dito. Aron nga makatilaw sila sa pulong sa Dios ug mainteresado sila, no? Di man po sila mainteresado kung dili gyud sila tawag niya na magkatilaw. Di man sila mainteresado kung di gyud sila maka testing unsa gyud ang tinuod nga pagpanudlo sa pulong sa Dios. Okay, so tanawa na ang mga butang and pray for that. And ato po i-pray ang mga tao nga pwede nato makauban dito. O ang uban pa mga kuano, wa mo ta nagaingon nga bagong bayan na there are people mo ni siya ang akong nakita later on, no? There will be people telling other people, no? Naa dito mo ni siya nahitabo and they would come. Dili mo guni siya something kana bang imog yung haguan nga adtuan nimo mga tao everywhere and tell them, hey, adto mo dito sa no. Sila na mismo katong nakatilaw o nakabati, no? Nakabati nga ang kamatuoran is tinuod siya og ma-apply nila silang kinabuhi. Sila na mismo mo istorya sa uban, no? And let this word nga mo transform sa ilahang mga minds o sa ilahang kinabuhi. Ang ilang immediate nga family members would come because doon na sila nakita nga na change sa kinabuhi anang tawhana nga nag-appeal sa ato. Okay? And ang impact is dako kayo. Okay? Once nga ang ilang kinabuhi na change, na transform, ang impact niya na is dako kayo alang sa ubang mga tao nga nagatanaw sila mga kinabuhi. So, mura na ato ibutang, no? Mura na atong ibutang sa atong mga mind. Dili ni siya about how many members we have. Okay? Kung tagaan patag time sa atong Dios that we could stay more than 10 years, I can say that if there are 5 people who are interested with truth, then we will teach 5 people. Okay? And I don't think adunay 5 people tungod lang. Kaya nga naman, pila na lang tadaan. Okay? Gawas lang kung dili mainteresado si Froilan sa ato ang ginatunan. Okay? Gawas lang kung si Eunice after the time, 10 years after, dili siya mainteresado sa ato mga pagtulunan o mingon siya nga, well, hindi ko ganahan mo appeal sa ilang pagtulunan. They are free, no? As long as nakita nila nga wa gyud na siya pulos. Pero kung nakita nila nga ang atong gitunan is kamatuoran siya, ila gayud nga gamit, ila gyud apilan, no? Moapil gyud na sila, no? So anyway, we go now sa ato ang pagtuon. So ang nabiyaan nato last time mao ang Operation Cry, no? Gibiyahan nato last time ang concept about Operation Cry. Dili siya cry nga mohilak. Operation KRRY, no? Makita siya diha sa Romans chapter 6 verse 6, Romans chapter 6 verse 11, and Romans chapter 6 verse 13. Siguro it's time nga pangitaon ni Froilan niyang Bible dito sa likod kay medyo abog-abog na siguro to gamay. Kay gamo nga na diya sa online o nagapaminaw ni nga recordings. You can open up your Bible, Romans chapter 6 verse 6 verse 6, no? Sa Cebuano nga pinulungan gigamit na ko ang pulong nga HD o tulo ka ay, no? As an acrostic. Okay? Aron nga dili dayon siya malimtan, no? Kung tanaw nimo HDIII mura siya HD3, no?
Na ba? Alright, Romans chapter 6 verse 6. Ingon din ha sa Romans chapter 6 verse 6, knowing this, that our old man has been crucified with Christ, no? Or was crucified with Christ. Sa King James it is said, knowing this, that the old man is crucified with Christ. Okay? Now, sa may difference niya na, kung mayroong kag knowing this, that our old man is crucified with Christ, unsa may implication niya na with regards to Romans chapter 6 verse 6, with regards sa other translation, Romans 6:6. Nawala ang atong one verse, one page. Muna siya. Langkaton kay para dili matunan. Romans 6:6. Hanawa. Alright, so nag-ingon siya diha. Knowing this, dili na siya mao. 6:6, dili na siya 5:6. 6:6. Kana. Yeah, 6 ang gamay. Okay? So ana pagtanaw sa book, chapter o verse. Ha? So ready na ta? Nana Proy? Palihog di ako basa sa imuha. Diya. We should not serve sin. So, yung siya, knowing this, that our old man was, mo ba na siya nakabutan sa King James? Dili siya was, no? Kung dili is. Now, what's the difference between was and is? Unsa may diferensya niya na? Unsa na siya? Past tense. Okay? Na ingon nila dili na mo pwede magamit ang Bible to teach English. You really can teach English using the Bible, no? Now, ang gibutang diri sa iyang Greek is Greek third person singular aorist passive indicative. Now, he's talking about an aorist indicative. Now, ang word nga aorist diya sa Greek is equivalent na siya sa usa ka pasensya na mo sa picture. Equivalent na siya sa usa ka picture. Okay? Unsa inyo nakita sa picture? Is it moving? Of course, ako na siya. But is it moving? Okay? Do you know kano sa siya nahitabo? This one? Okay? Ang aorist, kabaw ka nga kano sa siya nahitabo? This is past. Okay? But sa aorist sa Greek can either be at now, the future, or the past. Muna siya ang aorist, unsa man di ang nasa aorist, it's about dunay nahitabo nga butang, wala siya pakialam kung giunsa, wala siya pakialam kung unsay process, basta ang iya lang right now muna siya. It's like a picture. Okay? Kung nakita nimo ang usa ka tawo ino niya akong example nini is pareha ini, no? Doon na isa ka estudyante para ma-impress niya iyang mama ug papa nga naga-eskwela gyud siya tarong sa iyang eskwelahan. Dito sa iyang boarding house, sa iyang bang gitawag nato nga room, nagpa-picture siya. Okay? Gunit sa siyang ballpen, iyang lamisa, daghang kay notebook ug papel, niya nagasulat siya. Niya gipicturean siya. Ug mo na iyang gipadala sa iyang mama.
So pagabot niya sa picture siyang mama, ingon niya sa iyang mama, wow, akong bata, studious yung kayo, nag-eskwela gid siya tarong. Ga-study gid siya tarong. Okay. Now, imagine, unsa ang nakit-an sa inahan? Picture. One time, right? One time lang, mura to. Okay? Do you know unsay nahitabo before to siya gikuha ang picture o after siya gikuha ang picture? You don't know. Ang aorist sa Greek, ingunan na pod. Wala siya pakialam kung unsay nahitabo before, wala siya pakialam unsay nahitabo after. He is just putting you nga naa diha nagatanaw nagabasa sa pulong sa Dios nga unsa? Ibutang lang imong thinking niya na. Yep. And right here giingon niya crucified. So the picture is kinsa ang gi-crucify? Okay? Kinsa ang gi-crucify? Kinsa man ang gi-crucify? I'm asking a question. You have to answer. Okay? Iyon na knowing this, that our old man, is crucified or was crucified? When we say is crucified, it is hanging on that cross, and until now, unsa man? Hanging paghihapon. Kung may tag, knowing this, that our old man will be crucified, unsa may meaning niya na? That's future. I-crucify pa siya, kano sa? Coming days. Okay? The is word is, you are right there, crucified. Okay? And the word was crucified, unsa man na siya? Now, I would like to consider sa ato mga gagmay day, sa ato mga young people, sa ato mga students. This is English, right? Ang atong giklase karon English. Now, we're studying the Bible, but we are talking about grammar. You have to understand the Bible based upon the grammar. Dili na sa ingon nga basa lang unya, well, mo na to, no. When we say your old man was crucified, unsa may pasabot niya na? The was means past, human na. Right? Do you get me? Nakita ba ninyo ang concept? Now, in this concept right now, kanus aman gi-crucify ang imong old man? Before ka na save, after ka na save, or right there, the moment of faith alone in Christ alone? The answer is the moment of faith alone in Christ alone. Dili siya before ka na save, before ka nagtuo kay Jesus Christ, because that would be heresy. Ibig sabihin, tanang tao, namatay ang tanang old man dito sa kay Jesus Christ? The answer is no. Kinsa naman ang ihang old man namatay kauban kang Kristo? Kang kinsa namang old man? Tanan nga mga saved believers. Okay? Tanan nga mga believers who are saved only. How about ang mga unbelievers? Are they crucified? Are their old man crucified? The answer is no. Okay? Listen now. Now, paminaw. Okay? Listen to me. Okay? Because dako kay ni siya og significance sa inyo ang mga kinabuhi o sa akong kinabuhi diha sa spirituano nga kinabuhi o sa adlaw-adlaw ni mga kinabuhi as you are manifesting the life of Jesus Christ. Now you say, well, ang people, bata pa manggod ko, di pa manggigyo kasabot ang Bible. Right now na ako diri sa atubangan and I am teaching you the Bible. And don't say gadi nimo masabtan kay gi-explain nako sa inyo karon. Okay? Detailed manner. Now, sa inyong eskwelahan, unsay gihatag sa inyo ang mga teachers kung maminaw mo og tarong ug maka-answer mo sa inyong klase? Ug maka-answer mo sa inyong mga exams? Grades. Ang grades, para asa man na siya padto? Ha? Is there anything beneficial niya na inyong mga grades? Yes, makatrabaho mo later on, kaya gwapo mo grades. Ha? But right here, this is far better sa inyong grado. If you listen sa ako ang ginatudlo sa inyo karon, you would be excelling sa inyong mga klase.
dili lang na mao, you will also excel atubangan kan Jesus Christ. Okay? Mura ba og naminti ka nga duha igo sa isa ka bala? Tinod. Okay? Pwede ka mamintik og langgam nga duha ka buok ang maigo sa isa lang ka bala. And right now gitudluan ta mo unsaon. You are studying here the Bible and you are learning English grammar. Okay? Duha ka butang inyong gitun-an karon. Ang benepisyo niini mo ni, you will have the benefit of having your rewards in eternity and you will have blessing in time. Ug doon na po kay benepisyo nga madawat with regard sa inyong pag-eskwela. Okay? So muna siya ang atong ginahisgutan diri, and I would like to tell you mga kabataan, okay? Sa sayo nga adlaw, sa sayo nga oras sa inyong kinabuhi, kung inyong buhaton yung kinabuhi nga interesado niini, mahimo ang inyong mga minds prepared siya sa mga butang nga wala ninyo gina-expect. Okay? Unya maanda mo sa unsang klaseng kinabuhi nga naa mo later on. So balik ta. So unsa ganito ang was? It's past, nahuman na. Kung mayong ka og is, it's right now and is ongoing. Kung mayong ka og unsa man? Will be, unsa man na? It will be in the future. Okay? Now there are two words nga pwede nato gamiton sa word nga was. The word has been, okay? Has been. Unsa man na? It's past perfect. Okay? Ang has been. Okay? Past and it is perfected. Humana. Okay? Now, however, we cannot use the word has been here tungod kay ang nakabutan diri is aorist. Okay? Dili ka dali mo butang niya na, not unless kabaw ka sa context. Okay? If you are a believer right now, pwede nimo gamiton ang word nga has been. Okay? Since it is aorist, kung ikaw karon believer, pwede nimo gamiton ang word nga has been or was, the same. Okay? Humana. Okay? Ang nakalami lang sa word nga has been tungod kay di na pwede usbon. Umuna siya ang aorist. Okay? Ang word nga was, gilansang sa una, pwede ba ilansang usab? Okay? Now, we know nga dili na. Pero kung mayroong kagwas, wala siya nagahisgot nga humana. Nagaingon lang siya nga in the past, gilansang siya. Okay? Although it is also very accurate to say was. Pero mas maayo kung gamito na to ang word nga has been. Okay? Tungod kay naga-picture out siya og something that is already completed in the past, perfected in the past. As Jesus Christ died on the cross once, your old man will also be crucified kauban kan Jesus Christ dito sa cross once. The question is, kanus ana siya sa imong kinabuhi? The moment of faith alone in Christ alone. Okay? Ang question is, kanusa din namatay si Jesus Christ? Almost 2,000 years ago. Now, giunsa man na siya karon? Kanusa ka gipanganak, Froy? 2001. Ikaw, Eunice? 2000? 2003. Question. Kanusa namatay si Jesus Christ? Wala pa ta. Karon nga nadiri, karon present ug buhi pa. Wala pa ta ni ana. Now giunsa na siya sa Dios. Pagbutang imong karaang pagkatao ngadto kan Jesus Christ sa almost 2,000 years ago. Muna siya nga gitawag nato na siya diha sa dunay theological term nga ginagamit nato. It's retroactive possessional crucifixion. Now unsa man na siya nga word? Now, dili ni siya lisod nga word. Lisod lang siya tungod siguro first time niya nadunggan. Unsa kay ito ang word? Say it with me. Retroactive possessional crucifixion. Again, retroactive possessional crucifixion. There's another term. Retroactive possessional truth. Unsa man na siya? Ato na i-define karon. And there is a and the word retroactive, no, muna siya itong i-explain. Ang retroactive is, unsa man na siya?
imong gi-count ang karon, gi-consider na siya as in the past hangtod karon. Okay? Unya unsaon man na siya retroactive. Okay? Ibalik na siya karon ang past, ang present into the past event. Ibalik. Do you understand? Nagyunsa na siya pagbalik sa atong Dios. Asa na niya gibuhat dapit. Okay? Sa unsang pamaagi nga ang imuhang old man nga na-crucify dito kan Jesus Christ? The answer is number one, in His omniscience, kay bawo siya nga mutuo ka o kon dili. Okay? That's why, wala pa kagipanganak, God saw you. Ang omniscience ba sa atong Dios, doon na siya gitawag nato nga past, present, ug future? Iyang omniscience. Human history, there is past, present, ug future. But in the omniscience of God, all is present. During the time nga naa siya, during the time before niya gibuhat ang plano, it's present. Okay? And by the time nga iyang gisugdan ang plano, it's already past para sa iya. Okay? Tapos na para sa iyang mind. Okay? It will be future during the time nga wala pa niya gi-declare, wala pa niya giyagyag ang plano. Okay? But in his mind, it's there. Okay? Unsa na buhaton? Iyan na lang i-execute ang plan. And once na-execute na niya ang plan, it's already what? It's already passed. That's why, nga ang kanang inyong old man, nakita na siya daan sa atong Dios that in 2000, I don't know, kano sa ba mo nagtuo? Now, for example, nagtuo mo 2012, karon. That 2012, nakita sa atong Dios nga mutuo ka, gibutang niya imong old man balik dito sa iyang pagbitay sa cross. Okay? Wala pa ka gipanganak, apan nakita na niya nga mo tuo ka. Buso ang imuhang old man gibutang ni Jesus Christ dito sa cross. Kauban ang imong old man gilansang. Okay? So muna. So yun 3, it was crucified with him, Jesus Christ, in order aron nga unsa the body of sin might be done away with. Now, unsa man ning body of sin? Okay? The old sin nature, the body of sin, the body composed of the sin influence. Kana inyong lawas karon, asa man nagikan? Of course, gikan na siya sa amoa nga inyong mga parents. Asa pod gikan ang mga lawas? Gikan sa mga parents. Ug asa gid siya nagsugod? Gikan pa kang Adam and Eve. Okay? The moment nga si Adan nagsala, ang sin nature has been developed and was passed through from child, from papa ngadto sa iyang anak. Ang sin nature was transferred from father to child. Okay? Gikan kang Adam ngadto sa iyang mga kaanakan o kita na. Oh? Niabot ta ato nga time. Niabot nga time nga na sa 2012 karon nga napasa po na ngadto kang Ridso, no? Doon na siya sin nature gikan sa tiyan sa iyang mama, gikan sa iyang pag-prepare pa lang daan sa iyang lawas din sa lawas sa iyang mama, sa tiyan sa iyang mama, doon na siya sin nature. The moment nga gipanganak si Ridso, gibutang dayon sa iha ang kalag sa ato ang gikan sa ato ang Dios, gibutang niya ang kalag diha kang Ridso og nahimo siyang buhi nga tao. Okay? Apan atubangan sa atong Dios, he is spiritually dead. Okay? Nga naman, tungod kay wala siya human spirit, okay? O thereby, doon na siya sin nature, spiritually dead, walay connection sa Dios. Okay? Thanks be to God tungod kan Jesus Christ, tungod sa iyahang gibuhat dito sa cross, si Ridso, kung maabot man ang rapture karon o sunod adlaw, okay, ma-appeal siya og rapture because of Jesus Christ. Okay?
mga bata nga wala pay kapasidad sa pagpili. Apan kamo nga doon na kapasidad sa pagpili, unya wala niyo gipili ang pagtuo kan Jesus Christ, kung maabot man ang rapture, dili gid mo maapil. Okay? Mo na siya. So ingon niya diri ang old self, in order that so that the body of sin might be done away with. The word is rendered inoperative. Okay? Naunsa man ang rendered inoperative? Nakatesting na ba mo og let me see. Katong bike ni Likim nga naran sa daplin, wala gibutang ang bangko, flat ang ligid. Giyon sa nato. Gipadaplin ra nato. Ha? Unya ingon ta nga di na siya magamit. Nga naman flat, walay bangko. Okay? O guba siya. Labi na tong guba pag yun ang iyahang kadina, no? Pero giyon sa nato siya, gipaayos og niandar na pod. Now, ang render inoperative is that imo lang siyang gibutang sa daplin o gi-consider nimo nga daot. Dead, patay. Okay? Ingon din ha, in order that the body of sin might be done away with, so that we would no longer be slaves to sin. Ingon da sa King James, so that we will not be slaves to sin. Okay? Nang anong dili na makamahimong slave to sin? Kinsa man day nagpa-enslave nimo ngadto sa sin nature? The answer is the old man. Okay? Eunice? Palihog ko close anang pultahan di ate Eunice. Palihog ko close anang pultahan di na. I-close good og black para way mo sod. Alright. So are we clear? Now, akong balikon ang retroactive positional truth. Ang retroactive is gibalik siya karon sa present, gibutang siya ngadto sa teka lang. Pabutang ka total gamay. So, positional meaning position, gibutang ka ngadto sa position kan Jesus Christ. Okay? And it is truth nga naman tungod kay kamatuoran siya apan gibutang lang nato nga ang imong karon present condition was considered positionally in Christ. Okay? Now, let's continue. And verse 11, nagisgot siya diha, even so, ingon diha sa King James, likewise, Romans 6:11. Romans 6:11, ingon siya diha, likewise, reckon yourself to be dead indeed unto sin. Na ba? Six eleven. Okay? And diri sa NAS, yun siya, even so, okay? Sa Cebuano pa, okay, that's recon, no? Busa, ingon niya diha, busa, isipa, ninyo ang inyong kaugalingon nga patay na gayod dinha sa sala. Okay? Patay na dinha sa sala, isipa, recon, count, isipa. Oh? Or unsa gingon diri sa ato ang kwan, consider yourself to be dead to sin, and the other word is but alive unto God in Christ Jesus. Now, pila ka buok R imong nakita diya sa King James? Pila ka buok recon imong nakita diya? Okay? So it's only one R.
Okay? Pero there is an ellipsis in that part nga bisag wala diha ang isa ka R, it is understood nga doon na siya another reckoning. Kay kung murikon ka sa usa ka butang patay, isipon nimo mo karaan pagkatao patay na gayo diha sa pagpakasala, sa sala. Din maun sa mga patay na ka. Unsa may tabos kung kinabuhi karon? Oh. But, okay, that word but there is an understandable nga doon na siya another reckoning nga buhaton. But isipon usab ninyo ang inyong bagong pagkatao buhi diha sa aton Dios kang Kristo. Okay? Og diha sa bagong pagkatao, verse 13 nagingon siya, og ayaw na ninyo padayuna sa pag No, 6:13. Mhm. Mm. Mm. Okay. Og ayaw na ninyo pagpadayon og tugyan inyong kaugalingon. Okay? Ngadto sa dili pagkamatarong badi ngadto sa pagkasala nga instrumento sa dili pagkamatarong, but itugyan kanang inyong mga kaugalingon ngadto sa Dios sama sa mga buhi gikan sa mga minatay. Now kinsa man ang nabuhi gikan sa mga minatay? It's you in the new man. In the new man. Okay? And ingon siya din ha, and your body members kanang inyong lawas nga instrumento sa pagkamatarong ngadto sa atong Dios. Okay? Muna siya din na. So, gitawag kini nga Operation HD III dinhi sa Cebuano nga pinalungan, or Operation HD KRRY. Okay? Tungod kay usa kini ka estratehiya nga gidisenyo sa atong Dios, gidesign niya from eternity past alang sa mga matag magtotoo nga niining panahon sa iglesia doon na siya mamahimong kadaugan sa sala o pagbuhat sa pagpakasala. Mahimo kang madaugon. Pwede nga ang usa ka believer dili na siya magpadayon sa iyahang pagbuhat og sala. Okay? Kontrary ni siya og sukwa ini siya sa mga istorya nga tungod kay tao ka man lang makasala ka gayod. Wala nagisgot ang pulong sa Dios ni ana. Okay? Pwede ang usa ka tawo mopili nga dili siya magsala. Okay? Apan diri lang sa panahon sa iglesia gibutang sa atong Dios in a klaro kayo nga perspective. Ingon niya, mo ni siya ang situation nimo sa ka-believer now. Hibalo ibaya nga ang imong daan nga pagkatao, the moment nga nagtuo ka kan Jesus Christ, ang imong daan nga pagkatao gibutang na sa atong Dios dito kang Kristo o gipalansang na. Kanang imong karaan nga pagkatao, mo na siya ang naghatag og pagpatuyang sa kagustuhan sa imuhang makasasala nga kinaiyahan. Og nag-ingon si Apostol Pablo, no? Nga kung magkinabuhi ka diha sa spirito, ang imong karaang pagkatao, ang kagustuhan sa unod, okay? Dili na nimo mapatumanan. Apan kung magkinabuhi ka diha sa unod, dili nimo mapatumanan ang spirito. Nga naman tungod kay kining duha contrary sa matagusa. Okay? Hing na si nanay magkaon kalakaw. Naisudan diya. Okay? So, we continue. Nag-ingon siya, no? Nag-ingon si Apostol Pablo nga kung ang imong karang pagkatao gi-consider sa ato ang Dios nga patay, verse 11 nag-ingon siya nga isipa pod. Okay? Nga imuhang bagong pagkatao buhi. Okay? Kay kung imong isipon nga imuhang karaang pagkatao patay na gayod, unya dili nimo imong isipon nga dunay nabuhi nimo diha nga bagong tao, then dili gihapon ka mahimong madaugon. Okay?
Another principle nga kinahanglan nato masabtan. Okay? Dili nimo pwede nga buhi, dili nimo pwede isipon nga ang usa buhi, unya dili nimo i-consider ang isa patay. Dili na siya pwede mahitabo. Okay? Dili pwede nga ang usa ka tawo magkinabuhi siya sa duha ka area at the same time. Pwede ba nga ang tao mabuhi siya in two areas at the same time? The answer is no. Okay? Isa ra gyud. Og walay tao nga makarikon sa iyang bag-ong pagkatao buhi, gawas kung iya sang isipon nga iyang karaang pagkatao patay. Kung isipon sa usa ka tawo nga iyang bag-ong pagkatao buhi, apan ang iyang karaang pagkatao buhi sad, then kaning duha dili gyud nimo buhat. Okay? Kinahanglan sa ka magpuyo sa bisan asa sa ilaha at one time. Okay? No, it's not about wearing mask. No, the wearing of the mask is the old man function. The new man is bare. Open siya. Okay? He is open to scrutiny. Wala siya ginatago. Okay? It's not the same as wearing a mask. No, it's not about tingunaran nga mga butang. The mask is the old man function nga naa sa ato. Okay? That the moment nga wala kita magamit in that situation, ang atong gamiton is the mask, no? Para niana. No, it's different story para sa ato ang concept karon. Ang concept nga atong gisgutan karon is ang karaang pagkatao mo'y naghatag sa imuhang self, sa imuhang old self, sa imuhang sin nature, sa iyang kagustuhan. Now, ang pangutana, kung gi-consider sa atong Dios nga patay na siya, unya isipon nimo nga patay na siya, kinsa pa man ang muhatag og kagustuhan sa unod? Kinsa pa may magpagusto sa kagustuhan sa unod? O kinsa may magpatuman sa kagustuhan sa unod? Okay? The answer is none. Not unless kung buhion na pud nimo siya ulit. Okay? Pero kung imo siya i-consider nga dead, then wala na. The question is, ngano man? Tungod kay kinahanglan nimo isipon nga imong bag-ong pagkatao buhi usab. Dili pwede nga dunay half reckoning ini nga mga butang. Walay mahitabong victory kung dunay half reckoning. Ang half reckoning ang katunga lang sa pag-isip. Isip nimo imong karaang pagkatao patay na. Apan wa nimo giisip ang imong bag-ong pagkatao nga buhi. Then dili ikaw mahimong madaugon. Og diha sa imong bag-ong pagkatao, ingon ni Apostol Pablo, ayaw na padayon og tugyan imong kaugalingon ngadto nga mamahimo kini instrumento sa dili pagkamatarong ngadto sa pagpakasala. Apan isipa kana itugyan kana nga kaugalingon ngadto sa Dios sama atong buhi gikan sa mga minatay. Okay? O ang inyong lawas gamiton kana nga instrumento sa pagkamatarong. Now let's continue. Atong hisgutan karon ang diferensya regarding operation KRRY and operation rebound. Kumpisal. Unsa may diferensya sa duha? Unsa may diferensya ining duha? Ang pagkumpisal og operation cry. Alright, before kita moadto sa diferensya, ato sang hisgutan unsa day nang asa day makitaan ka ng concept sa confession. Dina sa inyo mga Bible, tanawan ninyo din ha. Rebound technique. 1 John chapter 1 verse 5 before tamato sa verse 9. 1 John chapter 1 verse 5. Palihog ko pangita sa inyo mga Bible, ato ka na siyang basahon taud-taud lang.
Kisa may nag-apply niya na. Ha? Gawas daw mo tanan. Yun sa pag sirado gabi, wala na lagi na kunitanan mo. Alright, Nana. 1 John chapter 1 verse 5. Yun siya din ha. Mao kini ang mensahe nga among nadungog gikan kaniya Jesus Christ, ug among gimantala dinha kaninyo nga ang Dios kahayag. Ug diha kaniya wala gayoy kangitngit. Kahayag kangitngit. Now, mark that word, no? Verse 6. Kung nagaingon kita nga duna kita ipakig-uban, kauban niya 1:5. Okay. Kung nagaingon kita nga duna kita ipakig ambitay kaniya, no mo na siyang gigamit nga term, fellowship. Kung nagaingon kita nga duna kita ipakig-ambitay kauban niya, and yet apan nagalakaw kita sa kangitngit, na makakita og wala naga kinabuhi sa kamatuoran. Okay? Verse 7. Apan kung nagalakaw kita diha sa kahayag, meaning nagakinabuhi sa kahayag, sa mga siya naa dinha sa kahayag, doon na kita pakig-ambitay sa usag-usa, ug ang dugo ni Kristo nagalimpyo kanato sa tanang mga sala. Okay? Unsa gingon diha sa King James? 6:6. He that says he abideth in him, ought himself also to walk, even as he walked. Ha? Six. Giyon sa siya pag-istorya diha? 1:6. He that says he abideth in him, ought himself also to walk, even as he walked. Second John man siguro na. 1 John 1 verse 6. Sige daw. He that says he abideth in him, ought himself also to walk, even as he walked. Meron na mo ha? Nga naman ang chapter 1 sa babaw. Chapter 2 naman yung sa baba. He pray that we have fellowship with him and walk in darkness, rely and do not the truth. Do not the truth. Complete not. It is the same, do not practice or do we don't do the truth. Okay? And do not the truth. Do not the truth. It's the same. Don't do the truth.
That's old English King James version. Okay? Um, but it's the same concept. Ato nang balikan nga concept 8:15 to 9 o'clock ang 1 John 1:9 1:5 1:6 1:7 1:8. Okay? After sa ato ang break. We'll take a break.